sitting in all day, escape for a while, so they got you say. Inililigan na narasagan si baki, mawarimi matapos na mo, so they will eat. Life goes on, living on my way, everything's gonna be okay, don't ask me why. Pam, 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 pam. Daming pulis ano naman nangyari dito? Traffic, ang daming pulis. Mga pulis Di ata tayo makakadaan dito. Makimarites muna tayo. Ang daming pulis Dito muna tayo. Tignan natin kung anong mangyari. Ano ba? May nasusunog? Dito lang ako nakatira dati, no? Sa taas na yan. Yan, sa gilid na to. So, panoorin natin kung ano nangyayari. Bumbero? May sunog ata. Daming pulis Daming ang daming tatakbuhan May nasusunog ata Dami din talaga mga marites pag ganyan Doon ata yung mga Pilipino doon Nga naman ata dami lang marites dito Mapapansin nyo ang patrol dito na yung mga police car yung wangwang nila tinataas nila yan kahit sa mga highway para makita ng mga kotse na nasa likod. So ayan din yung nasa kabila din dun, makikita nyo nakataas din yan. And isa pang knowledge na ibibigay ko sa inyo pag nandito kayo sa Japan, ang plate number ng police, ayan yung nasa taas na yan, yung sa Mi 800 pag i-start palagi yan nasa 8. Itong normal na kotse, tingnan nyo. Ayan. 562, diba? Hindi yung malaking number sa baba, Ayan, 562. Ibig sabihin, pag 8, pag nagsisimula sa 8 yan, yan, mga vehicle ng government dito sa Japan yan. So, ayan, tandaan nyo din yan. May kotse bago dito sa likod ko. Ano nangyari? Kakataos ko lang kumubra, kagising ko lang kasi kanina, hinabol ko, tapos ganito na. O nga pala. Good day! Ohayo gozaimasu. Tignan muna natin ano nangyayari. Nagugutom na ako, Kailangan natin makimarites, nandito na tayo. Hindi ako makagalaw. Ang dami ng kotse sa harapan. Tignan natin kung ano nangyari. Kasi may mga construction worker na nagkakaitay, Nakakatuwa talaga dito sa Kotobuki. Nakakwento ko na ba dati? Itong Kotobuki is one of Doyagai. Doyagai yung tawag dito sa Kotobuki, Yun yung madaming mga homeless, mga naka-benefit sa mga government. Bali, may 3 ganyan sa Japan, Sa Nagoya, sa Tokyo, at saka dito sa Yokohama, May tawag dyan Sandai Nanchara. Basta Doyagai yung tawag dito, madaming homeless at saka kumbaga dangerous place sa Japan. So, hindi naman dangerous ngayon. Mga mababait na, matitino na sila ngayon. Siguro dati daming mga saltik. Yung tipong dadaan ka lang, hampasin ka lumapit ka sa kanya, hampasin ka, babatuhin ka. Yung mga ganun bagay, madami dito. Madami ata dito. Kasi sa Tokyo, ganun
Kumbaga pumunta ka lang doon o ano, talagang wala silang pakialam. Mapulis sila o ano, wala silang pakialam sa bylaw. Dito lang ako nakatira dati yan. Yung building na yan. Tapos, kung makikita nyo, dyan nakaparada palagi yung bike ko. No? Pinagawa ko yan dati sa owner dahil ano, tinangay yung bike ko, no? So, ginawa niya ng paraan para mag-ano, pero ngayon tignan nyo, wala na nakapark, no? So, it means, baka konti na lang din yung nakatira dyan sa ano na to. Kasi dito sa tinitiran ko dati, biruin nyo ang lumalabas sa tubig, kalawang. Pag hindi mo muna pinalabas ng like 1 minute, kalawang yung lumalabas. Lalo na pag hindi na ginagamit, kakauwi ko lang ng galing yaking. Grabe, kalawang yung pinapaligo ko. Tapos inireklamo ko na siya, una hindi ko napapansin. Naaamoy ko lang siya, no? Pero nung naliligo ako, naamoy ko na, tapos nakita ko dun sa shower, di ba, yung may mga butas. Tinignan ko, may mga kalawang na nakadikit. Sabi ko, kalawang nga siguro to dahil never kasi ako naka-experience na yung tubig, no, kalawang yung lumalabas tapos normal lang naman. So ganun yung kaya nagulat ako. Tinawag ko, sabi ko, pag nagkasakit ako dito, kahit yung tubig nyo pinapanligo, syempre nagsasayang ako, pag nagkasakit ako dito, ire-report ko kayo. Tapos nilinis nila, ewan ko natanggal, pero nilinis sila one day. Pinalitan nila yung tangke nila doon sa taas ng building, ginawa naman nila ng paraan, pero pumupunta na sa akin si Aya nung time na yun, kaya nag-decide na rin ako na lumipat. At least safe yung area na tinitiran ko ngayon. So, ang dami lang pulis, no, pero walang happenings. Pero yung mga yung mga pulis na dumating hindi ata sunog. Kumbaga parang may krimen ata na nangyari dahil tingnan special investigator na dalawa. Ayun, yung dalawa may dumating. Mga sa krimen lang lumadating yan no? Hindi naman ata duman. Dami lang pulis. Daming pulis, grabe. Nagpakamatay ata. Dito. Ilan na yung mga police car din dito. Kwento ko na rin nga pala, hindi ko pa ata nakakwento. Nakakwento ko ba to Doon sa Doya, doon sa one day parang one day room na inaano nila. Kumbaga meron daw ilaw doon sa taas. May ilaw doon sa taas, kumbaga kung safe ka, naka-green. Pero within 24 hours hindi gumalaw yung pintuan magiging red daw yun. Kumbaga pupuntahan na nung doon yung nagbabantay. Kaya malalaman nila pag may ganun happenings, kaya siguro nagpulaw ni-report na. Tapos nagbigti o nagpakamatay So may ganun din nangyayari dun sa Kotobuki, no? Grabe, napaka-araw at napakaganda na naman ng weather natin yun, no? Time check tayo. 7-Eleven lang tayo. Hindi ko pa sure kung may panggabi tayo, pero nandun kasi yung pangalan ng grupo namin, so aware lang ako. Kain muna tayo. Milk. Sabi, wala akong maisip kakainin dito. Wala akong maisip na kainin. Kape.
may bago na naman yung mga cup noodles, oh. Oh. No? Ito yung normal at saka seafood na pinaghalo. Ang masarap. Or tututututututut. Kain na. Kain na na. Kain na. Kain na. Nag-message na si Kuya Briny, gabi daw tayo. Ay, siguro meron din bukas. No choice. Kung wala sanang pasok ngayon, lilinisin ko muna ng paunti-unti itong yung live selling room ko para maayos na natin. Lalagyan ko kasi ng ng soundproof foam lahat. Hindi ko pa ata maayos. Pero maglilinis lang ako nito after kumain. Lilinis lang ako ng konti and then konting edit tayo, no? At tambak na ang mga video at di ko na i-edit, no? So, first time ko kakainin tong omelet na to, no? Tikman natin. Maintindihan yung amoy. Yung amoy pa lang, di ko na maintindihan eh. Para may pork siya na Pero tikman na natin agad. Paligoy-ligoy pa. Pag gutom, masarap. Itadakimasu. Oishii. Oishii, oh. Pero kulang sa akin to. Tada! Natin ng ketchup yan. Parang mas masarap siya pag may ketchup eh. Ay? Expired na ata itong na ito. Hindi pa ata. Hindi ko alam. March 31, 2022. Ano na ngayon? O date na ginawa to? Baka expired na to? Hindi ko alam. Bili na akong bago. So, pag sumakit ang ating tiyan, so hindi tayo papasok mamaya. Ganun lang yun, di ba? At least, alam ni Kuya Brian. Yan, tikman natin with ketchup. Mas masarap. Mas masarap. Parang nami-miss ko na kumain uli dun sa sa Obento, no? Sa Golden Chicken. Busog sama! Busog sama! Pasok tayo. Pinabaliktad damit natin, ha? Ayan, ha? Nasa harap yung packet. Baka sabihan na naman tayo ng waitress, eh. Kaisa na po tayo. Bumili na ako ng pagkain ko. Bumili akong soba. Sana all umuwi na. Uwian na yung iba eh. Kasama na. Humihingi ng lakas yun. Ay! Magabi kami ni Kuya Michael, no? Galing daytime si Kuya Michael. So, pagod-pagod ata si Kuya Michael sa ginawa niyang barko kanina. Ayaw niya na daw bumalik doon. Ayaw na. Hindi ka para doon, no? Hindi naman ako pan doon. Ini-stress ka na naman, no? Ayan, trabaho na po kami. Medyo madilim, no? Baklas lang, single lang ata ito eh. Hindi naman. Dali, pag ganito, sana uwi na, oh. Wala pang 10 minutes, kabila ang binaklas namin. So wala din sungkit, no? Pero meron pa kami isang barko, dalawang barko namin. Lipat kami sa kabila. Maangas yan, eh, oh.
Dito kayo, Tonyak. Dito kayo. Ingat, ingat. Nandito na po tayo sa pangalawang barko natin, no? Napakaayos yung gamit. Kita-kita nyo naman, di ba? Napakalinis. Galing ba ba? Nakakapit sa base. Grabe. Ginawang elevator. Galing siya doon sa taas. Ano na magawa, oh? Hindi niya trabaho yung sinasara niya na naman. Hindi mo trabaho yung sinasara mo na naman. Kasama namin nung hapon, yung ano, kasama ko si Ide, yung ano, couple ko na yung OOCL New York. Yan, tinulungan kami yan. Bali, yung dalawa na yan, ano yan, magkakumpanya dati ang dalawa, si Kuya Michael at saka yung si Ohara-san. Siya yung tumulong sa amin nung time na yun, kaya medyo ano, yung na-heat stroke yung mga kasama ko. Kaya mabait yan si Ohara-san. Kaya malapit na lang, matatapos na kami. Goods na goods yung trabaho namin yan. Wala masyadong stress. Yung barko na to, kabisado ko. Pag-adjust yung haba ng ano, turn back ko, lahat kabisado ko naman. Kaya walang ka-stress. Chill lang kami ni Kuya Michael. So malapit na, matatapos na kami. Goods na goods. Dapat ganito talaga, no? Ang trabaho natin, chill lang, pero like kagahapon, malakas yung hangin, no? Puro sungkit yung ginawa natin. Sumakit talaga yung ano. Hanggang ngayon, masakit pa rin yung balikat ko. Pero wala, gawin natin talaga yun. Medyo maarte yung kumpanya na to dahil alam nila, pag senki, ginagawa lahat. Kaya medyo ano, alam nila na gagawin namin lahat eh. Pero yun lang ha, yung ibang kasama ko nagagalit dahil masyadong binibaby, kumbaga ginagawa na lahat kasi nung Senki, ginagawa na rin ng ano, ginagawa namin yung mga trabaho ng ibang kumpanya, kaya well, nag-uunigay na lang naman sila, dapat ayusin na lang nila yung pagsabi sa amin, hindi naman kami ginagawa naman namin para goods lahat, diba? Pero sometimes, minsan iba din timpi ng mga Hapon, kaya nakaka-stress din. Tulad ng kagapon, hindi na namin trabaho. Kumbaga, pinapagawas pa sa amin. No? Kumbaga, wala na lang ano. So, sige, gagawin na namin yan. Kahit hindi na namin trabaho yun. Kumbaga, well, ganun talaga. Trabaho lang naman, di ba? Maganda, walang stress. Tulad ngayon, no? Goods na goods.